Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong re-react na video, no? Last time na na-content ko si Diwata, yung mga defender niya, ang bababaw ng mga ng mga rebat, ang sinasabi, bakit ka nakamaskara? Gago, wala naman sa usapan yung pagmamaskara ko. Ipagtanggol nyo si Diwata, yung merito ng sinasabi kay Diwata, hindi yung yung bakit ka nakamaskara? Bakit nyo pinakikialaman? Public figure ito eh. Hindi ko maintindihan sa inyo mga bobo kayong supporter ni Diwata na pag positive ang sinasabi, pwede. No? Pagka negative, hindi pwede. May tayo, may freedom of expression tayo, tanga. Tanga! Manang-mana kayo kay Diwata. Anyway, ito yung full video, no? Pero ang tatalakayan lang natin yung mismong interview lang kay Diwata regarding dun sa paresan niya. Yung the rest, hindi na natin tatalakayin. So ito yung video. Panoorin natin. Kung akin talaga nakinabang ako, di ba? So yun lang, biktima ako dito. Kung biktima ka, paras tayo. Yun lang yun. Alam mo, galing talaga magpanggap ni Diwata, no? May nagagalit na naman. Yung mga bobong follower nito magagalit sa akin. Papakita ko sa inyo kung ba't nagpapanggap to. Ba? Kung kasalanan to, masakit para sa akin. Ang laki ng pera na to, hindi naman tayo mayaman. Lahat to dugot pawis ang puhunan ko para kumita. Di ba? Di ba? Hindi, malam yung totoo naman yung sinasabi niya, pero the way kang magrebat sa bashers mo eh. Di ba? Pinapagmalaki mo pa nga yung mga awards mo eh. Mayabang ka eh. Nagagalit na naman yung mga bobong supporter ni Diwata sa akin. Pero masama yung loob Sinungaling tong idol nyo. Mamaya papakita ko ha. Hintay lang kayo. ko kasi bibigyan ko yung pinaghirapan ko na hindi naman para sa akin dapat. Okay lang kung akin talaga nakinabang ako, di ba? So yun lang, biktima ako dito. Kung biktima ka, So hindi sa'yo yun. paras tayo. Yun lang yun. Narito po tayo ngayon sa Pasay City para bisitahin ang paresan ng sumikat na Paris Queen na si Diwata. Ito, dati, itong Sabi ng mga ng mga bobong supporter ni Diwata, bakit mo siya content? Bawal? Hindi, tatanungin ko, bawal ba? Kung bawal, edi sabihin nyo kay Diwata, idemanda ako na bawal siyang i-content. Nulit ko, public figure, no? Pag public figure si Diwata. Pinagkakakitaan mo lang si Diwata. Bawal? Kailan pa bawal kumita sa YouTube? Bawal ba? Pasara din natin yung yung mga ibang nag-YouTube katulad niya ni Julius Babaw. Ang pagkakaiba lang kasi dito kay Julius Babaw, positive. Pinipilit niya maging positive yung pangyayari. Pero sometimes kasi mga kababayan, no, kailangan natin harapin yung katotohanan eh. Kasi kung ang i-argue nyo sa akin, pinakikialaman mo kasi bakit pag positive pwede na. 'Di ba? Same lang naman yun eh. Ang magkakatalo lang tayo kung totoo o hindi ang sinasabi ko bilang vlogger. 'Di ba? Tulig sa inyo kung hindi totoo. Wag tanga. Ha? Yung mga ang i-check nyo, obligasyon nyo bilang audience kung yung sinasabi ko ay totoo o hindi. Pero kung anong gustong sabihin dito, wala kayong pakialam doon. 'Di ba? Nasa batas naman natin yung kalayaan pamamahayag eh. Wag mong pakialaman. Ba't kayo pinapakialaman nyo ko? Pwede. Pag yung idol nyo, hindi pwede. Tanga, di ba? Dami na naman magko-comment sa akin, galit niyan. Mga bobong tagahanga ni Diwata. kalsadang to punong-puno ho ito ng mga tao. Yun po na-i-feature pa natin sa ating vlog dito sa YouTube. Tignan mo, same lang naman ang same lang naman ang sinasabi eh. Ganyan din naman yung sinasabi nung nung kulot na bata, si Yang Kido. 'Di ba? Same lang. Pero dahil si Julius Babaw to, hindi kayo papalag. Sana nga doon sa dulo, ang dami-daming tao. Pero kung inyo po mapapansin,
O, diba? Ngayon, halos wala na, no? Pag si Julius Babaw ang nagsabi nun, pwede. Ito, yan. Ito ang kanyang signage. Diwata Pares Overload. Dito po ang pila ng take-out. So, dati may sistema pa, no? Na sa sobrang dami ng tao, sinesectionalize pa nila. Mga bobong taga-suporta ni Diwata, kailangan yung tanggapin na talaga may nagbago. 'Di ba? At hindi laging laging itatago sa matamis na pananalita. Sometimes kailangan natin harapin kasi yung katotohanan eh. Katulad niyan sinasabi ni Julius Babaw, totoo naman eh. Dati marami, ngayon wala na. 'Di ba? Alam ba kailan mo? Public figure si Diwata eh. Minsan na naging sikat yung paresan niya eh. Bakit hindi pwedeng pag-usapan? 'Di ba? Yung pagkuha ng pagkain, sa pagkuha ng drink at pagbayad. So ito ang pila ng mga customer mo. Ganyan dati oh. Wow, talagang pila oh. Nag-orders dito. Ito yung water station ko. Ang laman nito, holy water, hindi minay water para lahat ng nakakainom dito mabawasan ng mga kasalanan. Kaya Diwata, holy water yan. Holy water talaga. Ito ba ito? Ayan naman yung pila ng mga bagong dating. Dito muna, pila magbabayad. Yung mga wala pang bagong dating yan kasi magbabayad muna sila. Okay. So pila muna sila. Tapos dito sila sa next station. Yan, ang next station, pag nandito na sila galing sa pila, magbabayad, kung ano yung order, bibigyan namin ng ito. Pag nakabayad na sila, bibigyan namin ng stab, itong stab na to. Para ipagkita nila doon sa unahan sa mga nagbibigay ng mga pagkain na nagbayad na sila. Ito yung katunayan. So, okay. Tapos ito, pagkagaling na dito, kukuha na sila ng mga orders. Ito yung overload Litson Kawali. Ayan, ito na yon. Kung bayad na sila, bibigyan na sila. Ayan, yan. Tapos yan. Tapos, siyempre after dyan, dito na sa kanin. Kanin, okay. Kanin station. Ayan, may bibigay ng kanin dyan. Kanin station. Kanin station. Sayang nga naman hindi na siya unli. Diba? Siguro dahil konti na nga lang ang kumakain, parang hindi na kayang i-cover yung magiging gastos. Kasi syempre, kung sa isang araw, sabihin mo ang kakain lang ay 10. Halimbawa lang ha, mga bobong supporter na naman ni Diwata. Hindi 10 lang, mga maraming kumakain. Halimbawa lang. ayaw makarinig ng negative yung mga bobong supporter ni Diwata eh. Halimbawa ko 10 nga naman yung kakain, tapos only rice pa yon sa buong araw. Parang lugi nga naman, tapos malalakas pa kumain, di ba? Yun ang kaya siguro inalis na yung only rice. Tapos tinaasan na yung presyo. Dati 100 lang ito eh. Systematic Tapos after ng kanin, sabaw. Kasi may pares tayo, di ba? May sabaw dito. Sabaw. Sabaw. Okay, silipin nga natin yung sabaw. Mainit. Yan na lang. Ito, makikita nyo ngayon, di na ganun karami ang tao. Malayong-malayo sa dati na hanggang doon, punong-puno. Na-mention kaya yan na hinati na yung pwesto niya? Kasi, wait lang ha. Meron akong napanood na yung pwesto ni Diwata ay hinati na. Hindi na, I mean, may ibang tatayo dun. Kasi siguro, nagmahal na yung renta, tapos, hindi na rin ganun kalakas. Parang sayang yung pwesto. Diba? Saan na ba yun? Hanapin natin yung... Wait lang. Hanapin natin yung yung ito. Hindi na siya only rice. Bakit lumit yung space niyo rito? May tumabi. Nasaan na? Wala na po only rice. Wala na sila only rice. Isang pares yung rice na lang.
Lumiit nga siya, ano. Maliit yung pwesto niya. Eh bakit lumiit yung space niyo rito? May tumabi. Nasaan na? Ano, Eh bakit lumiit yung space niyo rito? may nainggit daw, may tumabi. Lahat na lang, no. Depensa talaga ng mga bobong supporter ni Diwata yan na inggit. Hindi na pwedeng dahil hindi na kumikita at hinati yung pwesto, sasabihin agad na inggit. No? Bobo talaga. Mga support. Piko na ba kayo? Pagpatuloy nga natin ito. Hindi kasi bawas-bawasan nyo yun. Mga supporter ni Diwata, para hindi kayo masabihang bobo, maging ano kayo, maging logical naman kayo. Hindi sa lahat ng oras, kapag nasasaktan kayo or may nasasabi sa idol nyo ay inggit. 'Di ba? Or may nangyayari. Padaluyin ang dugo ng utak, ha? Customer. Forward natin. Hi, how are you? How are you? Long time no see. So, kamusta na? So okay naman kahit papaano. Oh, nag-usap po kami ni Diwata, na-interview ko siya 1 year ago, no? Yes, 1 year na, yung no? kasagsagan na kalakasan ng Paris ko noon. Oo. Yung trending na trending tayo. Yes, oo. At saka ngayon lang tayo nagkita ulit. Totoo, oo. Nakikita lang kita sa social media eh, noong mga panahon na yun. So ito na ngayon ang parisan. Ito na ngayon ang Diwata Paris. So hindi na ganun kalakas yung kahaba yung pela, pero kahit papaano sa isang normal na kainan, may mga kumakain pa din naman talaga. Hello sa inyo. Hinihila niya pa rin na bilang positive, no? At okay lang naman yun. Hi po. Basta, kung naalala ko kasi dati, ang haba nito eh, di ba? Yes, hanggang doon pa nga, umabot pa doon. Tapos yung pila ng tao. So araw-araw ganito na lang, hindi na masyado marami yung mga kumakain. Pagka lunch time o kaya hapunan, so minsan puno to, pero pagka alanganing oras, basta yung normal na lang na karinderya, ganun na lang. Dito. Marami pa naman kumakain. Yung soup. Importante Meron pa rin kumakain. Yes, ang importante may kumakain pa din. Totoo. Kasi actually talaga, ito lang yung parisan ko talaga na as in akin. Okay. So, Kasi ba? Ang sabi niya, yan lang daw yung parisan na sa kanya lang daw talaga. So meaning, yung ibang pinagmamalaki ng mga bobong vlogger na supporter nito ay hindi totoo. 'Di ba? O ito, i-play natin ano. Ang sabi ni Diwata noon, yung kumakalat kasi kaming mga nag-o-observe, ramdam na namin eh. Ramdam na namin na iba yung iba kasi yung vibe nung mga bagong branch ni Diwata. Kasi yung original na tindahan ni Diwata, dugyot nung time na yon. 'Di ba? May mabahong amoy daw sa then hindi siya sementado. Iba pati yung menu board ng original na Diwata Parisan, hindi siya LED. Tsaka yung mga cashier niya computerized. Hindi yung katulad nung sa Pasay. Kaya nga nung time na yun, gusto ko ikumpara yung lasa, wala lang talagang time eh. After ko kumain kay Diwata nun, gusto kong matikman yung sa Quezon City kung parehas ang lasa. 'Di ba? Ibig sabihin talagang magkaiba. Minsan nga gusto ko pasilip yung kasi nga ganito. Ang pinagkakalat niya before ito. Pakinggan nyo ha. O yung mga supporter ni Diwata, tingnan nyo kung gaano kasinungaling yung idol nyo. Sabihin nyo, naninira ako. Panoorin natin to. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Ayan Diwata, kasi dito sa social media na may kumakalat na hindi daw sa itong pagmamayari itong Quezon City branch. Naku, yung Quezon City branch daw, may kumakalat daw na hindi daw sa'yo. Anong sabi niya dati? Ito ay June 5, 2024. Last year. Masasabi mo dyan? Basher yan. Dito po sa Quezon City branch, 100% po na ako po yung may-ari dito. Wala pong ibang may-ari ito kundi si diba? 100% daw na siya yung may-ari
Tignan mo kung gaano kasinungaling. O kaya sabihin nyo, naninira ba ako? Sinabi niya naman talaga na ano eh, na siya lang daw eh. O hindi ba tayo niloko lahat nito? Hindi, tatanungin ko kayo. Di ba? Sasabihin na naman ng mga bobo dyan, ikaw ba Eka? Mabuti kang tao. Perfecto ka ba Eka? Hindi yun. Kahit akong pinakamasamang tao sa buong mundo, sinungaling pa rin to. Hindi magbabago yun. 'Di ba? Sinungaling pa rin to. Kahit nakapatay ako ng 10 tao, kahit nagnakaw ako ng milyones, 'di ba? Sinungaling pa rin to dahil sinabi niya last year Itong pagmamayari itong Quezon City branch. Naku, magandang Ang tanong yan. masasabi mo Alam dyan? mo, basher yan. Dito po sa Quezon City branch, 100% po na ako po yung may-ari dito. Wala pong ibang may-ari ito. wala daw ibang may-ari. Diwata lang. Kundi si Diwata lang. Sabi niya dati. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin niya, yung sa Pasay lang ang totoo niyang pagmamay-ari. Tapos every time na magagalit yan si Diwata sa anong gusto nyo? Magpaka-plastic ako, nagpapakatotoo lang ako. Oh. Eh dito nga, hindi ka nagpapakatotoo eh. 'Di ba? Kaya kung ano man yung pinapalabas ng mga taong dyan pa rin yung inggit sa katawan. Ayan, 'di ba? Yan ang mga yan ang mga rason, inggit daw, inggit. Kaya tuloy yung mga bobong supporter nito, yan din ang inggit, inggit. Alam mo sa totoo lang, mga supporter ni Diwata, madali namang mahalin itong idol nyo eh. Kung ito ay humble, hindi hambog eh. 'Di ba? Lang siya kasi alam naman natin sa sarili natin kung anong totoo, di ba? Ano, Diba? Alam naman daw sa sarili natin kung ano daw yung totoo. Isan, kung anong totoo, ikaw nakakaalam lang, hindi naman sila. Kasi in the first place, Diba? hindi naman sila nakakausap eh. Kahit na nararamdaman kasi ng tao yon, hindi kasi bobo lahat ng tao. Hindi naman kasi bobo ng mga supporter mo. Naiintindihan ng tao yun kasi yung difference nandoon eh. Yung sa Quezon City kasi malinis. Walang complaint doon sa Quezon City. Kaya nga nung time kung magkakaroon tayo ng throwback dito, yung mga unang pares serye ko last year, 'di ba? Ang ginawa kay Diwata ginawa lang siyang mascot eh. Yun ang sabi ko dati. Totoo nga. 'Di ba? Sabi gano'n. Ang sabi niya yon, kasosyo niya, meaning pag-aari niya pa rin. Hindi, sinabi niya 100% daw sa kanya eh. Dahil kung sosyo yan, sasabihin niya, meron akong kasosyo, 50-50 kami, di ba? Wala eh, inari niya eh. Di ba? Nang deceive siya ng tao. Hindi siya naging matapat. Hindi nga kami nag-uusap ng mga basher na yan eh. Ba't sasabihin nila na hindi akong may-ari? Diba? So doon na lang magtaka na kayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, linawin na itong dito, Diwata, Quezon City branch, 110% po na si Diwata. 110% pa! Na si Diwata lang talaga may-ari. O anong palusot nyo? Lulusot pa kayo na may kasosyo, di ba? Oh. Na kayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, linawin na itong dito, Diwata, Quezon City branch, 110% po na si Diwata lang talagang may-ari. So yun. Diba? 110% daw si Diwata lang ang may-ari. Tapos ngayon, ang sinasabi niya ngayon, 'di ba? Hindi ka kasi naging truthful sa mga fans mo eh. Pagka lunch time o kaya hapunan, Tamo. so minsan puno to, pero pagkaalanganing oras, basta yung normal na lang na karinderya, ganun na lang. Pero marami pa naman kumakain. Importante meron pa rin kumakain. Yes, ang importante may kumakain pa din. Totoo. Kasi actually talaga, ito lang yung parisan ko talaga na as in akin. Okay. 'Di ba? Ito lang ang parisan ko na asin akin, yung Pasay branch. Ano, kukontra kayo? Mga tagapagtanggol ni Diwata. 'Di ba? Dito nag-start na parang natapos yung pagpapanggap niya eh. 'Di ba? Tapos sasabihin niya pa nung nababa siya, pag nagsusungit siya, ito talaga ako, nagpapakatotoo ako eh. Hindi ka nagpakatotoo. So the rest, dito pa sa bahay? yung Quezon City,
yung Caloocan, tapos meron pang Laguna, at saka meron pa. May Dubai pa nga yan eh. So, base kasi sa Magkakaroon pa nga daw sa Dubai eh. Di ba? O, panoorin natin yon. Diwata Pares, Dubai. Diwata Pares, Dubai. Panoorin nyo to. Mga supporter ni Diwata. Sabi, darating at darating talaga ang time mabubuking ka ng tao eh. Kaya never na gagawin mo talaga yan ang magsinungaling. One way or another, mabubuking at mabubuking ka ng tao. Hindi sustainable ang pagiging sinungaling. Sorry, medyo mabagal ang internet ha. Pero ito sabi niya dati Dahil lang Dubai branch daw grabe talaga si Diwata. Pang-international na ang iyong parisan. Tara, samahan niyo ako at tanungin natin kay Diwata ang tungkol dito. Meron na po. Kakaroon na po tayo ng branch sa Dubai. Diwata Pares po magiging Meron na daw. Ngayon, nasa na yan? Dubai na yan. Diwata Pares International na siya. Ang bigat. Clarification muna sa operating hours ng... Diba? Sinabi niya, pinapahype niya ng pinapahype yung tao sa mga ganyan. Ngayon, pag hindi na nasustain, ito lesson sa ating lahat, kahit sa akin, hindi ko rin i-exempt ang sarili ko dito. Kahit kailan talaga, wag ka magyayabang ng isang bagay na hindi pa natutupad. Kahit pa sabihin mong may plano, may plano, hintayin muna natin na maging totoo muna. 'Di ba? Kaya para hindi tayo na sisira din sa sarili nating salita. 'Yan ang tatandaan nyo. Kausap ko na business partner. So, na-disappoint lang din ako kasi maganda kasi yung paliwanag, na iyak ako, okay lang. Ayaw ko manira kasi yung totoo lang naman din talaga. So, gusto ko rin dahil ang ganda naman na paliwanag sa akin, expand nila base sa kontrata namin yung Diwata Pares kasi hindi ko din naman kaya mag-isa. So, teka lang kuya, naiyak ako. Sige. Bumuyalo ka muna. Ayan, medyo emotional ho si Diwata doon sa kwento nung mga nakipag-partner sa kanya. Kasi sa totoo lang, biglaan kasi yun eh. 'Di ba? Hindi nakukuha kasi sa biglaan eh. Ang gagawin mo dapat muna diyan, sanayin mo muna yung sarili mo na palaguin yung isang tindahan or yung isang establishment. Siguro kahit maka 5 years ka, tapos pag well-established na talaga, saka ka maggawa ng branch, yung talagang para makikater yung iba. Or dapat ang ginawa mo na lang doon sa branch di umanap, kiosk na lang muna. Para walang maintenance, 'di ba? Yung kahit food cart, gagawa ka ng food cart na kasi may mga parisan na 'di ba, yung sa may kanto-kanto. Siguro feeling niya rin na kasi yung ginawang pag-branch out na yon, para lang yun dun sa sa mga pagkain na talagang masarap. Hindi ko sinasabing hindi masarap, sorry Hindi ko sinasabing hindi masarap yung yung parisan niya. Masarap naman pero hindi siya nga yung talagang bago or hindi siya yung groundbreaking. Parang common na parisan lang talaga. Walang special do sa pares niya. Hindi niya nare-realize kasi, matagal ko na sinasabi to, hindi niya nare-realize na kaya siya bumenta dahil sa kwento ng buhay niya. Hindi do sa lasa ng pares. Yan ang dapat naiintindihan ng mga tao. Totoo nga naman nung opening yung Quezon City, marami naman talagang tao kasi hype na hype siya nun eh. Siya yung inaabangan ng mga tao doon, hindi yung parisan. Wala naman sa mga tao yung yung parisan eh. Ang papangit nga na review nung pares nun eh. Tapos ang ginawa, pinahiya pa nila yung mga negative ang review. Diba? O ito yung mga babae na nagsabi na hindi masarap daw. Tapos pinagbabash yung mga mga bobo din kasi yung supporter na ito eh.
Di nila iniisip na yung criticism kasi mahalaga yon. Kahit pa sabihin mo masakit, ang sasabihin nung, may nag-comment sa akin, kasi naman talagang yung salita para insultuhin siya. Aba, ganun talaga. Kaya ka criticism Kailangan tumalab sa'yo yun. Ang gusto kasi natin mga Pilipino, yung binubola-bola tayo. Ayaw kasi natin sa mga ganong pananalita yung mga totoo. Ayaw natin dun Kasi sometimes masakit yun 'Di ba? Ang gusto natin yung binubola-bola tayo lagi. Yung masarap sa tenga. 'Di ba? Kasi pag masakit sa tenga yung pinapakinggan mo, nadidiskaril yung concentration natin Pero in reality, kailangan mo marinig yun 'Di ba? For example, kailangan mo marinig para magawan mo agad ng paraan. For example, lubog ka na sa utang, Ay hindi, in denial ka pa rin. Hindi, mayaman pa rin ako. Kaya ko pa rin bumili ng mga alahas, ng mga mamahaling cellphone. Pero sometimes, kailangan mong harapin yung katotohanan na wala ka na talagang pera. Diba? Kung kukonsintihin ka ng kukonsintihin ng mga tao na talagang kailangan mong maging maluho, diba? Lalo ka lulubog. Diba? For example, sa health mo naman, in reality, may diabetes ka na. In denial ka pa rin. Nasasabihin mo, ay hindi, healthy pa ako. Diba? Kasi yun ang mga masasarap pakinggan. Ang ganda ng katawan mo ngayon Mukhang wala kang sakit Yun kasi ang masarap pakinggan Hindi kasi nakakadagdag ng negative na isipin yun Pero kung sasampalin ka ng katotohanan, may diabetes ka na. May risk kang maputulan ng paa sa kakalamon mo ng bawal. 'Di ba? Kailangan takutin ka bago ka magtino Yun ang ayaw na ayaw nyo. Mga supporter neto, ang gusto nyo, laging heaven lagi. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Masakit man marinig, kailangan marinig nyo yun. Actually nga, pwedeng i-consider, mas ang nagmamahal pa kay Diwata yung mga nagsasabi sa kanya ng totoo Hindi kayo mga supporter Kuno, 'di ba? Supporter kuno. Dapat kayo ang tumulong dito na na pag-igihin niya paano kasi yung mga vlogger nito, mga supporter nitong bobo, pag may nag-review ng halimbawa, malamig naman yung sinerve sa akin, ibabash nyo agad. Inggit lang yan, naninira lang yan. Instead na pagtulungan nyo na malamig daw yung na-serve natin, next time nga, lahat ng ibibigay, ipainit para masarapan yung mga customer Dahil kasi pag na-correct nyo yon, yung isang criticism na yon at may ibang ang masisira, yung vlogger na nagsabi, hindi naman pala totoong malamig ang sineserve dito 'Di ba? Wala ewan ko ba. Kaya ko sanang umiyak, kaya lang hindi ko kaya Sige. So ang dami ng akala ng mga tao, ang dami-dami kong parisan, ang dami kong pera. Tapos sinisisi niya yung mga tao na ganun ang tingin sa kanya. Akala ng mga tao, ikaw nagsabi. Nasa iyo yun, 'di ba? Yung mga tinatayo, yung sa Dubai pa. Tapos isisisi mo na naman sa tao ngayon na ano ba? Pero since na may natayo na Diwata para sa ibang lugar bukod dito, wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Ang usapan kasi namin ng business partner ko, franchising fee akin, tapos royalty fee. So mahigit na isang... Ito ba yung partner mo? Franchising fee akin. Ay hindi, si ano to? Yung vice ng QC ba? Ang usapan or ito yung partner niya? Kasi namin ng business partner. Baka nadaan ka sa pogi. ko. Franchising fee akin, tapos royalty fee. So mahigit na isang taon, wala naman ako natanggap. So mahigit na 1 year, wala ako natanggap. Ako pa yung nautangan. Tapos ang problema pa, doon sa isang sa Quezon City, na pinoproblema ko ngayon, mayroon silang previous balance doon sa may-ari na 300,000 plus. So ako yung magbabayad. Kaya masakit. Imbis na kumita ako, wala talaga akong kinita. So ako pa yung nag-sacrifice, ako pa yung nautangan. So disappointed lang ako kasi ang ganda ng paliwanag.
ayoko sanang umiyak sa kabila kasi ng daming basher, nilalabanan ko lang. Pero Di mo naman kasi nilalabanan, lalo mong... Ay, wait, tama naman yun. Nilalabanan mo kasi. Kahit na hindi na basher, kahit valid yung criticism, di ba? Kahit makatwira naman yung puna, nilalabanan mo pa rin. In denial ka lagi. Di ba? Nauubos yung oras mong kakadefend sa sarili mo. Ang isa pang nakasira sa'yo, yung inutok ka pa ng inutok na lumahok sa politics eh. Tapos nagka-issue pa yung ano mo, 'di ba? Yung nominee ng partido mong vendors. Na nagkaroon pa ng issue kay Ted Pailon. Wala eh. Instead na talagang nag-stick ka lang sa parisan. Yung pa-artista pwede yun, okay lang yun. Pero yung sa politics, di ba men? Siguro kung ako lang, kung halimbawa nag-stick ka lang sa pagpares mo, wala kang ginawang iba, artista pwede, no? Kasi mahal ka ng mga tao eh. Kung yun lang ginawa mo, feeling ko mas mayaman ka ngayon eh. Di ba? Pwede ka pa rin kunin endorser ng kung sino-sinong kumpanya. Kung naging busilak lang ang loob mo. Ikaw yung living proof kasi na na hindi mo kailangan maging maganda or gwapo para kunin kang ambassador ng isang brand. 'Di ba? Ikaw yung patunay nun eh. Kasi yung istorya mo, inspirasyon talaga. Yung problema, bahala. 'Di ba? Ako, 'di ba, sinasabi ko naman yung totoo, hindi naman puro negative ang sinasabi ko dito kay Diwata. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, napaka-unique kasi ng niya ng pagkasikat niya eh. Biruin mo, wala kang itsurang matino. I mean, ibig sabihin, hindi ka ganong kagandahan, Kasi kadalasan dito sa Pilipinas, pag sobrang ganda mo o sobrang gwapo mo, automatic, sikat ka. Lalo na kung lagi ka sa social media. Pero si Diwata, hindi siya dumaan sa ganon. Hinangaan siya sa sipag niya. Kaya lang, hinila yun ang ugali mo ng pagiging mapaniwalain mo sa mga gagamit sa'yo. Diba? Yun lang. totoo, wala talaga akong kinita. Namroblema pa nga ako yan sa pangbayad, pero kaya ko naman yun. So, para sa lahat, awareness lang, di ba? Kasi sa Quezon City branch, magbabayad ako ng 300,000 plus, obligado kasi pangalan ko nga inando doon. Kaya ako nag-voice out sa social media, ngayon ko lang din sinabi. Awareness lang sa lahat na baka kasi may iba pang babayaran na ako magbabayad. So wala na pa akong kinalaman doon. Yun lang. Tapos yung babayaran mo yan, sa dami ng supporters mo dati, naka 1 million plus ka, di ba? Mapadalhan ka lang ng tig-20 nun, may 20 million ka na eh. Kung maganda lang ang ugali mo. Di ba? Sinong hindi maaawa sa idol namin, 'di ba? Kung nasadlak siya sa ganyan, ilang kami? Yung followers mo sa Facebook ilan? Yung iba nanatili na lang doon na naging basher mo na lang talaga. Tingnan natin yung followers mo. Diwata. 1.2 million followers, kahit pa sabihin mong kalahati lang 'yan eh. Pagpadala ng tigpipiso yung mga yan sa GCash mo, naka 500,000 ka kagad yan. Diba? Pero wala eh. Hindi mo naiintindihan pa yung meron ka dati. Diba? Kasi nasa taas ka pa ng rurok ng tagumpay noon. Kasi instead na ko sila dahil gusto ko, dahil ang ganda ng paliwanag nila, na-expand yung Diwata Paris, wala naman akong gagawin. Yung katulad ng sinabi ni Makagago na hindi ka nag-iisip, yung pirma ka lang ng pirma, hindi naman kita masisisi doon. Diba? Siyempre, alam naman natin na hindi naman ganun kataas din ang pinag-aralan mo. Diba? Naiintindihan ko yun. Hindi kita pwedeng sisihin doon na ikaw ay naloko, diba? Na nadala ka lang doon sa pangako.
ang pinagsisisihan ko lang sa part ko, bagay, hindi naman kita kaano-ano, ang medyo nanghihinayang, yun ang tamang word, no? Nanghihinayang lang kung naging maganda lang sana ang ugali mo. 'Di ba? Hanggang may tutulong sa'yo talaga. Panis yan. Baka isang supporter mo nga lang ang ano niyan eh. Sumalo niyang 300,000 na yan eh. 'Di ba? Eh wala eh. Siyempre, nandiyan ka na. Yung Diba? party mo, participant mo, tatanggap ka ng, halimbawa sa isang branch, 300,000 plus royalty fee. So pumayag ngayon ako sa kagustuhan ko din na makahon sa kahirapan. Pero ang ending, wala talaga ako napala. Ako pa yung nautangan. Kasi gusto mo kasi biglaan eh. Sayang. Yung potential din na yun, no? Sana inano mo ng, nag-concentrate ka na lang dyan. No? Wala ka pang sakit ng ulo. Actually, puro pangako na lang, puro nasa meeting. Kaya pag complain naman ako, ultimo ngayon mga ibang gamit ko nasa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila kasi lumapit lang naman yan dito sa akin nung kasagsagan ng trending ko. Kasi yung pagiging maganda ng ugali, hindi naman required ng nag-aaral ka dun eh. Diba? Meron naman dyan na mabusilak talaga ang kalooban kahit walang pinag-aralan. So, all in all, Ewan hindi ko ko bakit kilala hindi kung na- saan sila nauwi. Yun na mahirap, no? Pag hindi mo So, yun talaga lang. Awareness lang to sa lahat. Oo. Dahil, ako ang magbabayad, di ba? Hindi ko naman talaga pinakinabangan. So, ako pa yung, imbes na kumita ako pa po yung parang nagrabyado sa bandang huli. So, yun lang. Oo. Kaya naiyak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko din doon. Imagine mo yung 300,000 na babayaran ko ngayon plus yung hinarampan nila. Tapos ibang gamit ko pa. So, pinag-ipunan ko lahat yun. Kamusta naman, Diwata, yung kita mo ngayon compared sa dati? Mas malaki ang pinagkaiba kasi dati may kinikita din talaga pero ngayon hindi na masyado kasi nga parang tabla-tabla na lang may mga tao so ganon. Hindi naman nalulugi. Hindi naman sa ngayon. Break even lang. Parang minsan Sa ngayon. Tabla-tabla parang lang, no? namuhunan ka lang, wala ka ng kita, Oo. pang pasahod lang sa mga tao. So yun lang. Okay lang ba sa'yo? Iikot mo kami dito sa iyong munting paris. So, yun lang yung ating panoorin yung full neto kay Julius Babaw. Pero tingin ko kaya pa yan eh. Kaya pa yan. Ang unang move na gagawin ni Diwata, bawas-bawasan mo munang magdi-display sa sa social media. Para kahit pa paano medyo makalimutan ka ng tao. Saglit. Yung second coming mo, wag mo na sayangin yung chance. Kaya pa yan. Nakatayo pa yung tindahan mo eh. Hindi ka naman nagsara eh. 'Di ba? Hindi pa naman nagsasara si Diwata. Kaya pa yan. Eh hindi rin naman masasabing hindi masarap yung pares mo dahil natikman ko na talaga naman masarap naman talaga. Hindi nga lang special pero masarap. Yung tama ilang yung sinasabi nilang pwede na. Mga 7 out of 10 ang ratings. Kumbaga, hindi na rin yung iginastos mo ay sulit na rin naman. Ewan ko lang, depende ngayon kasi wala na siyang only rice eh. Dati, okay pa eh. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.